Ay, wag ka na maglatag. Wala ka palang kwenta. Hindi ka nakikinig doon sa nagpapalatag. Dapat di ka rin pakinggan. Eh, wala namang usapan na ako magtatanong. Akala ko magpapahayag ka lang. Ah, wag na. Huwag ka na Hindi, magpahayag. Wala ka namang iglesyang Jeff, magtanong ka. kinabibilangan eh. Hindi mo kasi sinabing ako'y magtatanong. Wala Wag namang na. usapan. Ah, sige. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nanga sa langit at nanga sa ibabaw ng lupa at nanga sa ilalim ng lupa. Tanggap mo ang pangalan ni Hesukristo ang dapat luhuran? Tanggap mo o hindi mo tanggap? Tanggap, nababasa eh. Ayon, tanggap mo. At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Hesukristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati daw nino? Ng Ama, tama eh. Ang Panginoon ay Yahweh. Kasi hindi naman pwedeng lumod ang lahat ng Panginoon ay Yahweh. Yes, Anong yes. Period. talata na sinasabi mo na si Hesukristo ay Yahweh? Yan. Sabi mo, Panginoon ay Yahweh. Anong talata Hesukristo tinawag na Yahweh? Yan, pakita Okay, natin. sige, Hebreo 1:10. At Hebreo 1:10. Yan. Pakita. Yahweh ha. Pakita mo. Hebreo 1:10. Panginoon ay Yahweh. Pakita mo Hebreo 1:10. Yan. At ikaw, Panginoon, ng pasimulay inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa at ang langit ay gawa ng iyong mga kamay. O, diba? Ang Panginoon dyan Yahweh. Kasi Asan nga yung Yahweh? Yung Panginoon ay Yahweh. Kasi Hindi, ayoko ng ganyan, yung Yahweh. Objection, magsasagot ako, brother. Nagtatanong kayo. Hindi, ang tanong ko nga Yahweh. Ba't ka kailangan mag-objection? Ang tanong, sabi mo rito, Pakibalik. sabi mo rito, Yahweh, yung Panginoon Yes, dyan, Yahweh. Yahweh. Ang tanong ko, yung ikinapit kay Kristo na Panginoon ay Yahweh. Yan. Si Kristo tinawag na Yahweh. Okay, sasagutin kita. Yan ang Kristong tinatawag na Yahweh kasi si Kristo. Talata nga, hindi puro kwento. Kailangan natin may talata. Pasuyo po, ilabas mong Hebreo 1:10. Di ba Panginoon Diyos yan? Yahweh gumawa ng langit at lupa. Nilabas ko na nga Hebreo 1:10 eh. Yahweh si Kristo. Yan, Yahweh si Kristo. Pasagutin mo ako, nagtatanong ka, wala akong Yahweh si Kristo. Yes, Si Kristo tinawag na Yahweh. Amen. Kasi ang Panginoon dyan ay Yahweh kasi siya ang gumawa ng sige, langit at tanggapin lupa. natin pansamantala. Si Kristo tinawag na Panginoon. Anong talata? Yahweh si Kristo. Yahweh si Kristo. Hebreo 1:10 kasi si Panginoon. Ito na nga, wala namang Yahweh akong nakita. Hindi ba Yahweh ang gumawa ng langit at lupa? Hindi nga. Yahweh ang hinahanap ko. Sabi mo, Yahweh si Kristo. Naghahanap ako ng talata, yung Yahweh tumutukoy kay Kristo. Okay? Yan na nga, Panginoon. Kasi wala nang Yahweh dyan eh. Walang Yahweh dyan. Walang Yahweh. Di ba ang sabi, tinawag ng Ama. Yahweh ang hinahanap ko, hindi Panginoon. Yahweh. Si Wow Kristo naman. tinawag na Yahweh. Sino bang gumawa ng langit at lupa, Robin? Si Yahweh nga hinahanap ko. Yahweh. Ang tanong ko, brother, sa iyo. Yahweh ang hinahanap ko. Nandyan na nga si Yahweh. Kasi wala nga eh. Hebreo 1:10 walang Yahweh. Ay, sino bang gumawa ng langit at lupa? Panginoong Yahweh. Si Kristo ay Panginoong Yahweh. Wow naman. Ay, siya ang gumawa ng langit at lupa. Hindi pa ba Hindi nga. Kailangan maipakita natin sa audience na si Kristo tinawag na Yahweh. Hindi yung Panginoon lang. Hindi naman natin pinagtatalunan yung Panginoon si Kristo at Panginoon ng Diyos. Yahweh. Si Kristo tinawag na Yahweh. Ayan na nga po, Panginoon. Hindi nga. Wala nang Yahweh dito eh. Kuya Si Robin, tulungan ko si Isgad. Baka yung tinutukoy ni Isgad, Kuya Robin, yung Isaiah 63:16 sa MB po. Ayan. Ang ginagamit ko ay kung hindi ka bingi Israel Ponce, Hebreo 1:10, tinawag ng... Wala ngang Yahweh rito. Sino po ang lumika ng langit at lupa? Yan. Baka sa MB. Yan, sa MB. Sinabi pa rin ng Panginoon. Teka muna, basahin muna natin yung talata. Ang ingay-ingay mo eh. Yahweh, kasi siyang lumika ng langit at lupa. Ano ba naman to si Christ is God? Yahweh nga hinahanap natin. Ang ingay-ingay eh. Kasi nga, ang Panginoon hindi Panginoon ang hinahanap ko. Yahweh. Si Kristo tinawag na Yahweh. Ay di against ka sa sinasabi ng Ama na si Kristo ang lumika ng langit. Kaya nga patunayan mo, maghanap ka ng Yahweh na ikinapit kay Kristo. Ayun na nga. Asan ang Yahweh dyan? Ayan, lumika ng langit at lupa si Jesus.
Sabi Ano? ng Yahweh nga. Yahweh. ibig sabihin hindi pala si Ah. Yahweh ang lumikha ng langit at lupa. Tama Bro, ba? ang kailangan mong ipakita, si Kristo tinawag na Yahweh. Ayun na nga, Panginoon, lumikha ng langit Hindi at ko lupa. kailangan yung Panginoon dahil hindi kami tutol na Panginoon ng Panginoong Kristo at may Panginoong Diyos. Pero tutol Hanapin ka. mo si Kristo, tinawag na Yahweh. Pero hindi ka tutol na si Kristo ang lumikha ng langit at lupa. Wala Base muna sa tayo talata. doon, Crisis God. Bigyan Bakit mo wala? muna ako ng Nandun nga talata. yung aking mensahe. Kristong Yahweh. Kristong Yahweh. Game. Maliwanag po dyan. Asan Yun ang nga yung tutukoy ko. Yahweh rito? Ayun na nga, yung salitang Panginoon, Yahweh yan. Kasi si Kristo Hindi ang lumikha nga. ng Hanapan langit mo at ko ng lupa. talata na si Kristo tinawag na Yahweh. Ayun na nga, Hebreo 1:10. Wala Ang ngang lumikha ng Yahweh langit at dito lupa. Kailangan may Yahweh. Ay, gumamit Okay. ka ng pangunawa. O, next Ay, question na lang. hindi ko kailangan ng pangunawa. Kailangan mababasa ko Kaya yung pala hindi mo Yahweh. mag-gets. Kasi nga hindi ka gumagamit ng pangunawa. Ang INC nila maintindihan na si Kristo ay Yahweh base sa talata. So walang Yahweh si Kristo. Nandyan, nababasa. Ayaw niyo Nasaan nga? O sinabi pa rin niya, Siya ang Panginoon, lumikha ng ng pasimula, langit at lupa. nilikha mo ang sanlibutan at ang mga kamay mo ang iyong gumawa ng kalangitan. Di ba Oh. Yahweh yan? Si Hindi ba Kristo Yahweh nga yan? ang pinagkapitan dahil ang Diyos ang lumikha. Wow Yung naman. Kristo ang Yahweh. Kristo, Yahweh. Ang nagsasalita ay Ama patungkol sa anak. Paano tutukoy niya ang sarili niya kung naka-address sa Hindi anak? nga. Yahweh ang hinahanap ko na tumutungkol kay Kristo. Ayun na nga yun. Next question na lang kung ayaw mong tago sa sagot ko. Wala nakakatawa. Maliwanag na si Kristo ay Diyos diyan na lumikha ng langit at lupa. Sige, ito na lang. Sunod na tanong. Hmm. Sapagkat may isang Diyos, ilan daw ang Diyos? Isa. At may isang tagapamagitan, ilan ang tagapamagitan? Isa. Sino yon? Si Kristo. Ano likas na kalagayan ni Kristo sa pagiging tagapamagitan sa Diyos? Tao. Likas na Tao. kalagayan sa tanong mo. Pero ang sabi sa Colossus 2:9, Ba't may pero? Ay hindi, may kadugsong eh. Sa kabila Nasaan ang katugtong? Sa 2:6? Colossus 2:9. Taglay Sa ang 9 na, napunta sa 9. Colossus 2:9. Kung ako nagkakamali. Pero ano yung pero? Ano yung pero? Pero sa Pero? kabila ng siya'y tao, taglay niya ang buong kalikasan ng Diyos. Saan yung tao? Saan yung tao? So, Colossus 2:9. kailan naman nag-anyong Diyos si Kristo mula nung nag-anyong tao? Nang siya umakyat sa langit. Kung ang So, tanong mo, nung nasa saan yung langit tao? nung nasa langit na ang Panginoong Kristo, imaginein mo mula nung inlalangin ng Diyos ang daigdig kasama ni Kristo para sa iyo, Espiritu. Nang pumunta sa tiyan ni Maria, nagkatawang laman o tao. Pagkatapos nung namatay, paakyat na sa langit, mula sa pagiging tao, naging Diyos na pag-akyat sa langit. Tama? Yes, sapagkat taglay niya ang lahat ng kapangyarihan sa langit. at sa Ilang lupa. beses nagpabago-bago si Kristo mula sa pagiging Diyos na naging tao, tao na naging Diyos? Ilang beses? Dalawa. Nag-anyong Diyos siya at nag-anyong tao. Nang umakyat siya, umabalik yung kanyang dating Panginoon. Maliwanag yan, Pilipos 2:9. Sabi doon, siya ay nasa anyong Diyos, tapos hinubad ang pagkapantay sa Diyos, nag-anyong tao. Kaya maliwanag na nagbagong anyo siya. At walang tao na mayroong dalawang anyong Diyos at anyong tao sa buhay niya. Ako naman maglalatag. Okay na ba? Okay. Sige, ano pang talata? Ipapakita mo. Okay lang. Anong problema? May talata kasi ng Biblia, ang Diyos hindi nagbabago o hindi nagpapalit ng anyo. Paano mo naman ipaliwanag na ang Diyos ay hindi nagbabago ni nagpabago-bago ng anyo? Paano yun? Ang salitang hindi nagbabago ay walang kinalaman sa pagbabagong anyo, kaibigan. Ang nakalagay, hindi nagbabago. Pero hindi specific patungkol Are you sa sure? pagbabagong anyo. Yes, kasi mababasa sa Genesis 18:1, nagpakita si Yahweh kay Abraham. Paano siya makikita ni Abraham kung hindi siya nag-anyong tao? Kasi ang Okay, sabi babasahin ko, ay espiritu. Babasahin ko. Lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos, na siyang lumikha ng mga bagay sa langit,
nagbibigay liwanag at kahit pabago-bago at paiba-iba ang anyo ng anino ng mga ito, ang Diyos ay hindi Nagbabago. sabi mo kanina walang mababasa, ang Diyos ay hindi nagbabago. Sa'yo kanina mula sa espiritu naging laman sa tiyan ni Maria, naging Diyos, nung namatay naging tao, naging Diyos. Pag-aakyat sa langit mula sa tao magiging Diyos, 2 beses nagbago. Paano mo naman paliliwanag sa Santiago 1:17 ang Diyos ay hindi nagbabago? Wala namang kinalaman dito ang pagbabagong anyo. Basahin natin ha. Huwag kayong padaya mga kapatid kong minamahal. Santiago lahat 1:17, Christ is God. Yes, sisimulan natin sa 16. Sa 16, sige. Huwag kayong padaya mga kapatid kong minamahal. Ang Okay. lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Ibig Tuloy. sabihin, ang kabutihan ng Diyos Tuloy ang mo. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan, hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bagyamang dilim dahil sa pagbabago. Niloob niya na tayo maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging pangunahan higit kaysa lahat ng kanyang nilalang. Wala namang nabanggit ditong pagbabagong anyo, kundi ang sabi, ang pag-ibig ng Diyos ang hindi nagbabago. Ulitin natin yung pagbasa. Christ is God, Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. So tanggap mo ang Diyos walang anino ng pag-iiba o pagbabago. Tanggap mo o hindi mo tanggap? Tanggap pero walang kinalaman sa pagbabagong anyo. Ang nakalagay sa unahan sa 16, pag-ibig, kabutihan ng Diyos ay hindi nagbabago. Hindi patungkol sa pagbabagong anyo, kundi sa kabutihan ng Diyos. Ang Diyos ay mabuti, hindi nagbabago. Kaya Walang huwag kayong nababanggit sa magpadaya, pagbabagong anyo. mga minamahal kong kapatid. Ano sabi? Huwag kayong ano daw? Padaya, Huwag kayong- mga kapatid kong minamahal, ang Huwag lahat kayong ano daw? Huwag kayong ano? Huwag kayong padaya. Ayan, Ang huwag lahat kayong ng mabuti padaya. at ganap ay kaloob mula sa Diyos. Lahat Ibig ng sabihin, mabubuti at Yes, angkop yan ang na kaloob ay nanggagaling daw kanino? maliwanag, brother, ang hindi Nanggagaling nagbabago kanino? sa Diyos. Yan ang hindi Sa Diyos. nagbabago, ang Na kabutihan ng siyang Diyos. lumikha ng mga bagay sa langit na nagbibigay ng liwanag. Yung liwanag ng langit, may pagbabago yung liwanag o walang pagbabago? Yan ay comparison. Ang kadiliman ay pagbabago, hindi Ayan. nagbibigay ng At Diyos. Ang kahit Diyos ay laging pabago-bago at mabuti. paiba-iba ang anyo ng anino ng mga Walang- ito, ang Diyos ay hindi daw ano? Ang nagdilim dito, brother, hindi naman ang Diyos kundi yung langit. Hindi, ang tanong ko, Ibig ang sabihin, Diyos daw ay brother, hindi walang ano? kinalaman ang pagdilim at pagliwanag sa pagbagong anyo, kundi Ang Diyos sa daw ay kalangitan. hindi ano? Christ is God, hindi Babago. Yung kadiliman dyan ay Amen. Thank you, pagkukumpara Christ sa is God. Diyos. Thank you. Maliwanag ko ha. Maliwanag na hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Ang mensahe. Yung ginamit na kadiliman dyan ay pagkukumpara sa Diyos. Ang Diyos ay nasa liwanag, hindi siya magiging dilim. Ang Diyos ay mabuti sa mga tao, hindi yun kailanman magbabago. Walang kinalaman ang pagbabagong anyo. Huwag nating bigyan ng maling interpretasyon ang kabuuan ng talata. Ano pang talata? Ilabas mo. Ako naman ang maghahain. Pwede ba? Wag na, magtatanong na lang kami. Time ko na time ko na siguro. Wala na, magtatanong na lang kami. Okay. Hindi, time ko naman. Bigyan akong time. Huwag Ito kayong pa. At ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan. Ang makilala ka ng mga tao. Sino yung ipakikilala ni Kristo? Sino yung ka na ipakikilala ni Kristo? Makilala ka. Ano bang talata yan? At ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan, ang makilala ka ng mga tao. Sino yung makilala ka dyan? Sino yung ipakikilala ni Kristo? Ang Ama. Ang Ama. Makilala ka, Ama, ng mga tao na ikaw lang ang tunay na Diyos. Ilan daw ang tunay na Diyos sa terminong ikaw lang?
Ano? Ilan ang tunay na Diyos sa terminong ikaw lang ang tunay na Diyos? Ilan? Hindi na, parang mali naman saling yan. Maling salin, maling salin, maling salin. Bakit may, tingnan natin Bakit yung... may lang? May lang. Mhm. Mali to, mali. Hindi, yung version na kasi basahin natin dyan 17.3. Babasahin mo pa sa iba. Dahil mali to, mali. Dahil may lang. Hindi. Very paraphrase na masyado. Very paraphrase. Wow, very paraphrase. Masyadong pinababaw, nawala na yung tamang kaulagan. Nawala na yung ano. Okay, ang sabi dito at ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na isang tunay na Diyos at si Jesucristo na yung sinugo. O sa original, sino daw yung tunay na Diyos? Yung Ama at si Jesucristo na sinugo. May at di ba? May at. Maliwanag na may at. At Ang ito ang buhay na makilala, sino walang daw? hanggan, ang makilala kanila na isang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Kaya ang tinutukoy Sino niya daw na si tunay na Kristo? Diyos, Sinugo o hindi sinugo? may at, kaibigan, yung at. ang Hindi, nagko-connect sino si na Kristo? hindi- Isinugo o hindi isinugo? Yang sinugong yan, Diyos din yan, base sa John 17.3. May Kasi Diyos kang isinusugo ng isa pang Diyos? Oo naman, kasi para silang Diyos eh. Walang problema doon. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na yung sinugo. O sino daw yung tunay na Diyos? Ito, Ang Ama isa-isahin at si natin, Kristo na Crisis sinugo. God, ito kasi, ito na yung talata, pinapakita ko na eh. Ito ang buhay na walang hanggan. Tutuldok. Ang makilala kanila, ang iisa at tunay na Diyos, at ang makilala si Jesucristo na iyong sinugo. Maling version yan. Maliwanag. Mali na naman. Yes, Mali na naman. Maliwanag sa John 17:3-5 At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na isang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Kaya ang tunay na Diyos yan ay nakaturo sa Ama at dun sa sinugo niyang si Jesucristo. Ngayon, anong patutuo natin na si Jesucristo ay Diyos? Sapagkat tinatawag ng Diyos, si Kristong Diyos, sa Hebreo 1 Diyos, ang sabi ng Ama, patungkol sa anak, ang iyong trono. Isa-isahin natin, Christ is God. Magsimula tayo sa 17:1 para wag nating maligaw yung mga tao. Ang mga bagay na ito ay sinalita daw nino? Jesus. Sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit. Sino yung tumingala gamit ang mata sa langit? Jesus. Si Jesus. Ay sinabi niya, Ama. Sino yung kausap ni Jesus sa pagtingala ng mata sa langit? Ang Ama. Ang Ama. Ito bang salita na ito ni Kristo, panalangin o hindi panalangin? Ewan ko sa iyo. Yan ay pag-uutos sa Ama. Pag uutusan ni Kristo ang Ama? Oo. Ay, babasahin ko Pagka sabi ni Jesus namang ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin kanya. May Diyos bang inuutusan? Ay, bakit uutusan ito? Ay, sabi ni Kristo, Ama, luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatian kanya. Ibig sabihin, brother, kapantay niya Diyos. Bakit niya uutusan ang Diyos kung hindi niya kapantay? Sabi niya, luwalhatiin mo ako, Ama, upang luwalhatiin kita. So magkapantay ang Ama sa anak at pwedeng utusan ng anak yung Ama? Ay, nababasa mo yata. Ulitin ko luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin kanya. Di ba pag-uutos yan? Ibig sabihin, kapantay ni Kristo ang Diyos kasi may kapangyarihan siya, may authority siya, na utusan ng Ama, na luwalhatiin siya. Pwede bang gawin niya ng tao? Christ is God. Gagawa niyan ay Diyos lang. Ito bang bahagi na ito, panalangin o hindi panalangin? Pag-uutos yan, inuutosan ni Jesus ang Ama. Ama, luwalhatiin mo ang anak upang luwalhatiin kanya. Kaya maliwanag na si Kristo ay Diyos sa Juan 17:1. Inutusan Yan. ng Panginoong Jesucristo ang Ama? Yes ba? Basahin mo. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin kanya. May kondisyon Kaya bang gawin ng tao yan? Hindi. Walang tao ganito, ang Christ is kaya God. magbigay ng Christ is kondisyon. God. Kapag ako ba hihingi ng tulong sa Diyos, Ama, bigyan mo po ako ng kaluwalhatian. Ibig ba sabihin kapag nanalangin ako, inuutusan ko ang Ama na bigyan niya ako ng kaluwalhatian?
Depende sa inyo. Sa tao. Depende. Ang tao kasi wala, hindi Depende. nag-uutos, Okay. makikiusap. Balik Ang tayo tao, rito. Ang brother, mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Okay? Utos yan. Utos yan. May kondisyon. Gaya, Ano bang gawin niya ng tao? makinig ka muna, Panginoon, makinig ka muna. Gaya, Panginoon, luwalatiin mo makinig ka muna, luwalatiin babasahin mo, natin walang yung buong tao ang may talata. power magsalita ng ganyan. Diyos lang. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito, ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Hesukristo. Niluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagagawa mo sa akin. 5. Diretso mo 5. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago pa ang sanlibutan ay naging gayon. Biruin mo, may Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong mga salita. Ngayon, nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay ay nasa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Yun bang konteksto ng buong 17? Yan ba ay pananalangin, pakikiusap o pag-uutos ni Kristo sa Diyos? Okay. Pag-utos yan, kasi maliwanag Ama, tumingala siya. Hindi naman sabing Ama, na si Jesus, wala man nabanggit na siya ay nananalangin. Ang sabi, tumingala siya at nakikipag-usap sa Ama. Di ba? Walang mababasa ang nananalangin siya. Ang sabi, tumingala siya at nakikipag-usap sa Ama. Luwalhatiin mo ako upang luwalhatiin kita. Ng kondisyon pa. Kaya maliwanag siya, kapantay ng Diyos. Kasi walang tao ang pwede magbigay ng kondisyon sa Diyos. Panginoon, payamanin mo ako para sambahin kita. Walang ganun. Hindi yun kayang gawin ng tao. Yun ay blasphemy, pamumusong, kabastusan sa Diyos. Pero walang nangyaring pambabastos dito. Ibig sabihin, may authority si Jesus na utusan ang Diyos. Meron ka bang nababasang nananalangin siya? Wala naman 17:9. Nagpapahayag siya. 17:9. Idinadalangin ko sila. Pag sinabing idinadalangin, inuutusan ba ang Diyos o nananalangin sila sa Diyos? 9 na yan, kaibigan. Ang pinag-uusapan natin, 17:1 hanggang 6, walang nananalangin dyan. Hindi Ang 9 ay- ako nananalangin para sa mga taong makamundo, kundi para sa mga taong ibinigay mo sa akin dahil sila ay sa iyo. Nanalangin ng Panginoong Hesukristo o hindi nanalangin? Sa 9 na yan hanggang pababa. Diyan na po nagsimula yung pananalangin niya. Pero maliwanag sa 1 hanggang 17, 1 hanggang 6, nakikipag-usap siya sa Diyos at hindi nananalangin. Binabawi niya yung kanyang kaluwalhati ang taglay niya bago palikain ang sanlibutan. Pero yung 9, napakalain na ng 1 sa 9. Yan yung time na siya ay nananalangin na para sa mga tao. Ako naman na maglalatag. Beksana, pwede po ba ako maglatag? Patutunayan ko at siya naman magtanong sa akin. Sige po, Kuya Iskad. Maglatag po kayo, tapos si Kuya Robin Sige, naman po. makinig ka muna, makinig ka, Robin. At Hindi, si magtanong Real ka. Talk muna, si Real Talk muna daw. Hindi. Ay, pag si Real Talk ang Real Talk, ikaw